mga kapatid, ang lesson po natin ngayon ay Jesus the True Vine. Ang memory verse natin po ay sa John 15 verse 5 last part. Without me, ye can do nothing. Si Jesus po ang nagsasabi niyan. Without me, ye can do nothing. Dito naman po sa Testimonies Volume 5, page 231. A union with Christ by living faith is enduring. Every other union must perish. This union costs us something. It is a union of utter dependence to be entered into by a proud being. So bago po natin talakayin yung sunod-sunod na subtopic, panatilihin po natin sa ating kaisipan yung primary lesson na sinasabi po dito sa ating leksyon. Ano po yon? Sabi ni Jesus Christ, without me, ye can do nothing. Kung wala si Kristo, wala po tayong magagawa. Ito po ay tumutukoy doon sa spiritual aspect, sa paggawa po ng tunay na mabubuting gawa na kalugod-lugod sa Panginoon. Yun po yung sinasabi ni Kristo na hindi natin magagawa kung wala siya. Hindi po yan tumutukoy doon sa ordinary na gawain po ng isang tao na kahit po walang Diyos, yung mga hindi nananampalataya kay Kristo, nakakagawa din yan. Kaya lang, ang mga gawain nila, hindi nakakalugod sa Panginoon. Ayan po ang pinakapunto doon. Dito naman po sa note natin sa Testimonies Volume 5, sinasabi na yung ating union with Jesus Christ is a union of utter dependence. Isang pakikiisa na kung saan tayo ay nagdidepende sa Panginoon. Yan po. At saka pangalawa, this union costs us something. Pag sabing it costs us something, pag mag-unite po tayo kay Kristo, makiisa sa Kanya, ano po yung cost? Pag sinabing cost, something that we have to abandon. Kagaya ng kung bibili ka, kukunin mo yung item na bibilhin mo, but you have to give up something. Yung pera mo na equivalent sa halaga ng binili mo, yun ang bibitiwan mo, papakawalan mo. So dito ngayon, sa ating pakikipag-unite kay Jesus Christ, it costs us something. We have to give up something. Asahan po natin yan. Ngayon ay dadako tayo sa first subtopic, fragile and dependent. To what did Jesus compare himself? John 15 verse 1. I am the true vine and my Father is the husbandman. So, si Jesus, kinompare niya ang kanyang sarili doon sa isang puno ng ubas. Bakit pinili niya yung vine na yon as a comparison of himself, as a representation of himself? Okay, basahin natin Desire of Ages 674. Instead of choosing the graceful palm, the lofty cedar, or the strong oak, Jesus takes the vine with its clinging tendrils to represent himself. The palm tree, the cedar, and the oak stand alone. So, hindi ginamit ni Jesus Christ yung cedar, yung oak, kasi ito, these trees are strong and they can stand alone. They don't need to lean or depend upon something else. Pinili ni Jesus Christ yung ubas to represent himself, to teach us a lesson about himself and about us. Okay, so dalawa yon. Merong katotohanan na nais na ituro ni Kristo na malaman natin ukol sa Kanya at ukol sa atin sa pamagitan ng pag-compare niya o pag-represent niya sa Kanyang sarili bilang puno ng ubas. Ano yon? But the vine intertwines about the trellis and thus climbs heavenward. So sa case ng literal na vine, hindi makatayo ng sarili na pataas na ganyan, kailangan niyang kakapit sa isang trellis para makaakyat na pataas. Yon sa natural na kalagayan ng isang ubas. Ngayon, doon naman sa kalagayan ni Jesus Christ, ginamit niya yon para maunawaan natin ang isang katotohanan. Ano po yon? Sabi dito, so Christ in His humanity was dependent upon divine power. Gusto pala ni Jesus Christ na maintindihan natin kung bakit siya ay katulad ng ubas. Kasi nung siya ay nagkatawang tao dito sa lupa,
kinuha niya yung ating mahina na katawan, yung ating human nature, sinful and fallen nature. Ngayon, as a sinful, fallen nature na tao na kagaya natin, he cannot stand alone. He cannot do anything good without divine power coming from God. Katulad natin, kung wala ang Diyos, hindi rin tayo makakagawa ng mabubuting mga bagay according to the standard of God kung ano yung mabuti. Ganon ang kalagayan pala ni Jesus Christ nung siya ay nandito sa lupa. Parang isang ubas na laging nangangailangan ng trellis para makaakyat pataas. Ganon po yon mga kapatid. I can of mine own self do nothing. Saan po mabasa yon? John 5 verse 30. Sino ang nagsasabi na I can of mine own self do nothing? Si Jesus Christ. In His humanity, He cannot of Himself do the good things that God expect Him to do. He needs divine power to do it. Yan po yung lesson na itinuturo dito. What other lesson did Jesus seek to illustrate through the vine? Ano pa ang ibang lesson maliban doon sa binanggit natin na gusto ni Jesus Christ na malaman natin? John 15 verse 1, 2, and 3. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purges it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. So dito po sa talata, isang lesson na dapat natin na malaman is yung sanga ng ubas dependent doon sa kanyang connection doon sa puno para siya ay makapagbunga. Ang lesson dito sa atin, tayo na mga Kristiyano na inahilintulad na sanga ni Kristo ay dependent kay Kristo para tayo po ay makapagbunga. Ano yung bunga na tinutukoy? Bunga ng kabanalan, bunga ng katuwiran, mabubuting gawa. Yan po ang sinasabi ng Colossians 1 verse 10 at saka Philippians 1 verse 11. Yan po ang definition ng fruit. Fruit of righteousness, fruit of good works. Makakagawa lang tayo ng mga good works according to the standard of God, not according to the standard of men. Kasi ang good works sa standard ng tao, iba sa good works ayon sa standard ng Panginoon. Yung good works sa standard ng tao, sa harapan ng Panginoon, hindi yun good works. Bad works pa rin. Maraming mga good works sa standard ng tao na sa harapan ng Panginoon na hindi katanggap-tanggap. So yung good works na tinutukoy dito ay yung mga good works according to the standard and measurement of God. Magagawa lamang natin yon kapag tayo ay nakadugtong kay Jesus Christ. Another lesson na matutunan natin dito ay mababasa sa Desire of Ages 675. Basahin ko. The Jews had always regarded the vine as the most noble of plants and a type of all that was powerful, excellent, and fruitful. Israel had been represented as a vine which God had planted in the promised land. The Jews based their hope of salvation on the fact of their connection with Israel. But Jesus says, I am the real vine. Think not that through a connection with Israel, you may become partakers of the life of God and inheritors of His promise. Through me alone is spiritual life received. So, yon po ang isang lesson na ninais, pinanukala ni Kristo na ituro, ipaunawa doon sa mga tao nung siya ay nandito sa lupa. Ano yon? Gusto niyang gibain, palitan, baguhin yung kaisipan ng mga Hudyo sa kanyang panahon. Ano ba yung nasa kaisipan ng mga Hudyo noon na gusto niyang palitan kasi hindi tama? Mali yung idea na yon. Ano po yon? Sabi dito, the Jews based their hope of salvation on the fact that their connection with Israel. Yung mga Hudyo, binabase nila yung kanilang pag-asa sa kaligtasan merely on the fact na sila ay connected doon sa Israel by blood lineage. Paano ba magiging makonect ang isang tao doon sa Jewish
nation? By birth. Siyempre, pag naipanganak ka, yung family mo ay Hudyo, natural, magiging Hudyo ka rin. At the fact na sila ay mga Hudyo, inaasahan na nila na merely by that reality na sila po ay may dugong Hudyo, meron na silang pag-asa ng buhay na walang hanggan, kaligtasan. Ito ay hindi tama na kaisipan. Gusto ni Kristo na palitan ng mga Hudyo yung kaisipan na yun. At doon sila umasa kay Jesus Christ. Sapagkat si Jesus Christ ang totoo na vine. Dapat doon maidugtong. Meaning to say, hindi po lahat ng mga Jews by blood ay connected kay Jesus Christ. Pero yung mga Jews by blood na nananampalataya kay Jesus Christ, sila ang totoo na nakakoneksyon kay Jesus Christ at doon nakasalalay ang kanilang kaligtasan. Yon ang tagapagligtas ng Israel at tagapagligtas din ng mga hentil katulad po natin. By the same rule, tayo din ng mga hentil, magkaroon lang tayo ng pag-asa sa kaligtasan sa pamamagitan ng pakikipagdugtong natin kay Jesus Christ na siyang puno. Yan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan ang pinalawanag ni Pablo doon sa Romans chapter 11 na yung mga Hudyo daw, sila yung original branches. Tayo naman na mga hentil, branch of a wild olive na sa pamagitan ng pananampalataya, tayo po ay grafted. We are grafted into divine. Yan po mga kapatid. Sa paano tayo na naidugtong doon? By faith. Ganon din yung Israel, naidugtong kay Christ by faith din. Next, the condition for fruitfulness. Ang kondisyon ng pagiging mabunga. What condition is essential to a fruitful Christian life? John 15 verse 4. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. So ano po ang condition ayon kay Christ dito? Para ang isang sanga ay makapagbunga. Ha? Kailangan na yung sanga para makapagbunga, maidugtong doon sa puno, si Jesus Christ. Sino yung sanga? Yung mga tao na nanampalataya sa Kanya. Ang condition para sila po ay makapagbunga, yung mga Kristiyano, ay yung kanilang connection with Jesus Christ. So the connection of the branch with the vine, ayon sa 675 ng Desire of Ages, he said, represents the relation you are to sustain to me. The Zion is engrafted into the living vine, and fiber by fiber, vein by vein, it grows into the vine stock. The life of the vine becomes the life of the branch. So, the soul, dead in trespasses and sins, receives life through connection with Christ. Makakatanggap lang po tayo ng spiritual life kapag tayo ay naidugtong kay Jesus Christ. Kasi kapag ka naidugtong tayo, kagaya ng branch na nakadugtong doon sa puno, yung buhay ng puno ay matatanggap din ng branch. So kapag tayong mga Kristiyano ay naidugtong kay Kristo, will become partaker of that spiritual life. The sinner unites his weakness to Christ's strength, his emptiness to Christ's fullness, his frailty to Christ's enduring might. Then he has the mind of Christ. The humanity of Christ has touched our humanity, and our humanity was touched with divinity. Thus, through the agency of the Holy Spirit, man becomes a partaker of the divine nature. He is accepted in the beloved. Yan po mga kapatid ang lesson dito, no? Makapagbunga lang po tayo kapag tayo ay nakadugtong doon kay Jesus Christ. Kung hindi tayo nakadugtong kay Jesus Christ, hindi po tayo makapagbunga. Ngayon, bakit si Jesus Christ ay may kapangyarihan, may spiritual life na pwede natin matanggap mula sa Kanya para tayo ay makapagbunga? Di ba kanina yung lesson natin, si Jesus Christ, sabi niya, I can do nothing of myself. John 5 verse 30. He is fragile and dependent. Kagaya ng vine na dependent doon sa trellis para siya ay makatayo. Bakit ngayon ay parang siya na ang pinagmumulan ng ating kapangyarihan para tayo naman ay magbunga? Pero ganito po yung sikreto niyan. Si Jesus, fragile and dependent doon sa power ng kanyang ama. Pero dahil yung connection niya doon sa ama
ay talagang constant yung dependence niya, kaya siya ay patuloy na tumatanggap ng kapangyarihan. In His humanity, He is constantly receiving divine strength and power from God because napakaganda yung kanyang connection doon sa Ama. So, having received power, He can also impart power to us. Yan po mga kapatid. And besides yung power na tinatanggap niya sa Ama, meron siyang primary nature. Ano yung primary nature? His nature as God. So meron kasi pong dual nature si Jesus Christ. His nature as God at His nature as man. Yung kanyang likas bilang Diyos at ang kanyang likas bilang tao. In His humanity, He is dependent upon the divine power of the Father para makagawa din ng mabuti. Yun po ang dahilan na sinasabi niya din dito na without me, ye can do nothing. Sinang sinabihan? Yung mga alagad niya. Okay. Question B. What happens to a person that is separated from Christ? Pag ang isang Kristiyano ay na-separate kay Jesus Christ, kahit dati na nakadugtong, pero ngayon ay na-separate kay Jesus Christ, hindi na po siya makakapagbunga, siya po ay mamamatay spiritually, at siya po ay susunugin. Okay. Ibig sabihin, mapupunta na po siya sa impyerno. Kaya dapat sa atin na mga Kristiyano, kung tayo nanampalataya sa simula, huwag tayong mag-backslide. Huwag po tayong hihiwalay no matter what. Because once na tayo po ay humiwalay, mawawalan tayo ng pag-asa ng kaligtasan. Paano yung sinasabi na once saved, always saved? Na once na nakadugtong ka daw kay Kristo, ay walang hihiwalay sa iyo. Walang makakapaghiwalay sa iyo. 'Di ba 'yun ang sinasabi ng Romans chapter 8? There is no power that could separate us from the love of God. Totoo 'yun, nakasulat 'yun. Pag tayo po pinili natin na idugtong ang ating sarili kay Jesus Christ, so long as we will not decide to voluntarily separate from Him, He will hold us. At kapag hinawakan niya tayo, dahil siya po ang pinakamalakas, walang ibang kapangyarihan na makapaghihiwalay sa atin. Outside of ourselves, walang makapaghihiwalay sa atin doon sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat pag sinuko natin ang ating sarili sa Kanya, panghahawakan tayo ng Panginoon at hindi niya tayo bibitiwan kailanman. Pero ito lang ang panganib. Ang danger doon na dapat natin malaman is, kapag tayo mismo ang nagpasya na hihiwalay sa Kanya, pwede tayong hihiwalay kung tayo ay kusang loob. Kasi hindi naman niya tayo pipilitin na manatili sa ating relasyon kung dumating tayo sa point na ayaw na natin. Subukan mo, kahit sa human relationship dito sa mundo. Kapag ka nagpasya yung isang babae na hiwalayan yung asawa niya, voluntarily, mangyayari yung hiwalayan. Ganon din sa lalaki. Kahit mahal na mahal siya ng asawa niyang babae at ayaw niyang maghiwalay sila, pero kung siya ay kusang loob na humiwalay, ay magkakaroon ng hiwalayan. Ganon din po sa atin dito sa ating relationship with God the Father and Jesus Christ. Doon po sa 2 Chronicles 15 verse 2, kung di ako nagkakamali, either 1 Chronicles, 2 Chronicles, chapter 15, verse 2. Sabi po doon ng Panginoon, mananatili ako sa inyo kapag kayo nananatili sa akin. Pero kung kayo hihiwalay sa akin, hihiwalay din ako sa inyo. Ayun po mga kapatid, dapat natin alalahanin. Okay? So, there is no such thing as one saved, always saved. Yung tao na iniligtas ng Panginoon sa parusa ng kasalanan, minahal niya at nanampalataya sa Kanya, kung siya ay hihiwalay, malinaw po yung sabi ni Kristo, if a man abide not in me, yung hindi mag-abide sa Kanya, yung kusang siseparate, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Ayan. So, yan po ang katotohanan na overlook ng mga naniniwala sa once saved, always saved doctrine, na kung tawagin nila sa acronym is OSAS. Okay, dito tayo sa next.
How is true discipleship revealed? Paano daw ang tunay na pagiging disipulo o tagasunod ni Kristo ay naihahayag? Ibig sabihin, how may we know kung ang isang tao ay tunay na Kristiyano o hindi? Binasa natin kanina. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Okay. John 8:31. Then said Jesus to those Jews which believe on him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. So, ang tunay na Kristiyano ay nahahayag doon sa kanyang pagkakaroon ng maraming bunga na resulta ng kanyang connection doon kay Jesus Christ. Kapag maraming bunga yung isang Kristiyano, yan ay nagpapahayag na siya po ay tunay na alagad ni Kristo. Okay. Ano pa? To be more specific, ano po yung isang binanggit na mabuting bunga o mabuting gawa o matuwid na gawa? Sabi ni Jesus Christ sa John 8:31, if ye continue in my word. Continuation, pagpapatuloy sa pagsunod sa kanyang mga aral, yun ang ebidensya na siya ay tunay na Kristiyano. Pero kapag hindi sumusunod, ibig sabihin, hindi siya totoo na Kristiyano. John 13:35, by this shall all men know that ye are my disciples, if ye love one for another. O yun ang isa na naman na palatandaan ng tunay na Kristiyano. Nagmamahalan sa isa't isa. They love one another. Not only that, they love one another, they love even their enemies. Yan po ang palatandaan ng pagiging tunay na disciple of Jesus Christ. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel at nakafollow sa ating Facebook page, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel at Facebook page ng Gospel Treasures. Sundan nyo lang po ang link sa baba. Subtopic number 3, abiding in Christ. Palalimin natin ang ating kaalaman dito sa pananatili kay Kristo. Abiding in Christ. What will be the sure result of our constant connection with Christ? Ano ang sigurado na resulta o bunga ng ating constant na pakikipag-ugnayan kay Jesus Christ? John 15 verse 5. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. So ano ang sure result ng constant connection with Jesus Christ? Bearing much fruit, yung pamumunga ng maraming bunga. At ano po yung tinutukoy na bunga sa Biblia? Sa Colossians 1 verse 10, Philippians 1 verse 10 and 11, ano po ang sabi doon? Mga bunga ng mabubuting gawa. Ang ibang tawag doon ay bunga ng katuwiran o kabanalan. O, paano natin mapagtimbang, masabi ng isang gawa ng isang tao ay mabuti o banal? Kapag yung gawain niya ay alinsunod o sumasang-ayon doon sa kautusan ng Diyos na mabuti, the law of God is holy, just, and good. So, yun po yung ginagamit ng Diyos na panukat para sukatin yung gawa ng mga tao kung ito ba ay banal, matuwid, at mabuti. Kapag sang-ayon sa kautusan yung gawain na yon, ay siguradong yan ay mabuti at banal at matuwid. Yan. Saan mababasa po na yung kautusan ng Diyos ay matuwid, banal at mabuti? Romans chapter 7 verse 12. Next question, on what condition can we abide in Christ's love? Dito tayo naman sa pag-ibig ng Diyos. Ano daw ang kondisyon upang tayo ay manatili doon sa pag-ibig ni Kristo? Basahin po natin. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. So ganito po yon mga kapatid. Paano tayo manatili daw doon sa pag-ibig ni Kristo? In the same manner na si Kristo ay nanatili doon sa pag-ibig ng kanyang Ama. Paano po si Kristo nanatili sa pag-ibig ng kanyang Ama? Sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan ng Diyos. Paano naman daw po tayo manatili sa pag-ibig ni Kristo? Sa pamamagitan din ng pagsunod natin sa mga kautusan ni Kristo at ng kanyang Ama. Sabi dito, 1 John 2 verse 5,
But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. Sino man na sumusunod sa kanyang mga salita. In him verily is the love of God perfected. Okay. Dito naman sa Desire of Ages, 677, God desires to manifest through you the holiness, the benevolence, the compassion of His own character. Ano po yung kahilingan ng Panginoon? Kagustuhan ng Panginoon na maihayag natin sa ating buhay? Nais ng Diyos na maihayag sa ating buhay ang kabanalan ng Diyos, ang kanyang benevolence o pagkamapagbigay, matulungin, and compassion. Ano yung compassion? Yung pagiging mapagmahal of His character. Yon yung mga ugali niya na gusto ng Panginoon na maihayag sa ating buhay. Through action. Yet the Savior does not bid the disciples labor to bear fruit. He tells them to abide in Him. So hindi na po sinabi ni Kristo na magsikap kayo na mamunga. Hindi po madadala sa pagsisikap, kundi ano yon? But by constant connection with Jesus Christ. So sa halip na pag tayo disconnected kay Jesus Christ, magsikap tayo sa ating sarili na gumawa ng mabuti, hindi po yun yung gusto ng Panginoon, hindi yun yung paraan. Kasi pag wala nga si Kristo, gumawa tayo ng inaakala natin na mabuti, ang kalalabasan, hindi pa rin mabuti ang bunga na lalabas. Pero kung ang pagsikapan natin ay yung maidugtong tayo kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, magiging natural result niya ay makapagbunga tayo ng maraming mabubuting gawa, gawa ng katuwiran at gawa ng kabanalan. Yan po. God's great object in the working out of His providence is to try men, to give them opportunity to develop character. So, ibig sabihin, habang tayo po ay nandito sa lupa, binibigyan ng Diyos tayo ng pagkakataon na makadevelop ng magandang pag-uugali. So, Christianity, mga kapatid, is not just believing in Jesus Christ and accepting the gift of salvation that He has offered, but it is more so in developing the character of God in our lives. Yung pagbubunga. Kasi kung sinasabi natin na nanampalataya tayo kay Kristo pero hindi naman tayo namumunga, ay yung pananampalataya na yun magiging useless eh. Walang kabuluhan. So, Christianity has a lot to do with the development of God's character in our life. Yung formation ng good character natin, yan ang isang napakahalaga po sa buhay ng isang Kristiyano. Okay, subtopic number 4, piercing to restore. Susugat upang makapagpagaling. Ang idea dito is kagaya ng isang doktor na oopera ng pasyente na totoong sasaktan niya yung tao. Hihiwain niya yung katawan ng tao, piercing the skin and flesh of the man. Pero ang objective ng surgeon is to restore the sick person to good health. Tayong mga Kristiyano, mga kapatid, ay naihalin tulad sa taong masakitin na kailangan operahan. Sa spiritual side is spiritual sickness. Ano po yung spiritual sickness natin? Kasalanan. Kailangan tayo ay maoperahan para matanggal yung kasalanan natin na yon para tayo po ay gagaling, ma-restore. Ano ang ire-restore doon? Yung character ni Jesus Christ, yung image of God na dating nasa tao nung nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang sariling wangis, pero dahil sa kasalanan, nasira yon yung magandang ugali na yon. Ngayon, ooperahan tayo ni Jesus Christ para tanggalin yung mga kasalanan na yon para maibalik, ma-restore yung moral image ng Panginoon sa atin. Ngayon, ano po yung instrumento na gagamitin para operahan tayo, para tanggalin niya yung mga kasalanan sa ating buhay? Dito po sa Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. So ang ginagamit po ng Panginoon pala dito para operahan tayo, linisan, para tayo po ay ma-restore, gumaling, at magiging healthy na Kristiyano.
in our Christian experience. Hindi physically, kundi sa ating spiritual Christian life. Gagamitin niya ay ang kanyang mga salita. Kaya nga, dito sa John chapter 15 verse 5, ano ang sabi dito? Now ye are clean through the word. Paano daw po tayo nalilinisan? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dito naman sa 15 verse 7, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will and it shall be done unto you. So paano daw po mangyari yung kalooban ng Diyos dito sa ating buhay? Sa pamamagitan po ng ating pananatili sa kanyang mga salita. If ye abide in me and my words abide in you. Yun po yung condition. Dito naman sa John 6:63, it is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Yung salita ng Panginoon na yun ang ginagamit niya para tayo po ay linisan sa ating mga kasalanan, operahin kumbaga para matanggal kung anumang kasalanang nasa loob natin, aalisin niya para tayo po ay gagaling. We will be restored para yung ugali natin na mga masasama ay matanggal at magiging healthy yung ating mga spiritual organs. Kaya sabi, it is through the word that Christ abides in His followers. At kapag yung word ng Panginoon na yon nag-abide sa atin, it will cleanse us. Ye are clean to the word, sabi doon. Basahin natin ang Testimonies Volume 1, page 249. God's servant must bear a pointed testimony which will cut the natural heart and develop character. Ngayon, itong mga salita ng Panginoon na yon, ito yung instrumento na gagamitin ng Panginoon para operahan tayo, no? Pero sino ang kakasangkapanin ng Panginoon para maayos yung pagkagamit ng salita ng Diyos? God's servants, yung mga mangangaral. Kaya nga sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27 to 30, God has put in the church, ano yon? First apostles, prophets, evangelists, teachers, at saka iba pa na mga linagay ng Diyos na may katungkulan sa iglesia. Ano po ang purpose nila? Sila po yung tagapangaral ng salita ng Panginoon. Sila ang tumatayo na parang doktor na mag-oopera. Ang Panginoon, siya ang oopera, pero ang gagamitin niya, kamay ng tao. Kaya yung God's servant, sabi dito, must bear a pointed testimony which will cut the natural heart and develop character. Okay, sabi pa, the Bible is the voice of God speaking every day to the soul. The work of the Holy Spirit is to enlighten the darkened understanding, to melt the selfish, stony heart, to subdue the rebellious transgressor, and save him from corrupting influences of the word. The prayer of Christ for his disciples was, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. The sword of the Spirit, which is the word of God, pierces the heart of the sinner and cuts it in pieces. Pero yung resulta ng cutting, hindi mamamatay yung pasyente. Parang maoperahan nga yon para nga gumaling siya. Yan po mga kapatid. Ano ang gagamitin ng Panginoon ulit? Yung kanyang salita. Kaya dapat itong mga mangangaral ay ituro nila yung salita ng Diyos para ito ang mag-transform, mag-work para sa cleansing and transformation of the character of the believers in the church. Okay. Last subtopic natin, to be burned or pruned. What will Christ do with the believers who claims to be in Christ but does not bear fruit? Ano ang sabi ni Kristo na gagawin sa mga believers na nagsasabi? Yung mga Kristiyano, nag-aangkin na mga Kristiyano, subalit hindi namumunga. Anong gagawin? John 15 verse 2. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. So, mag-ingat tayo dito. Pag tayo po ay nag-angkin na tayo nananampalataya, we better be honest and truthful. Huwag po tayong magpanggap lang. Kagaya lang yon ng mga nagpapanggap na sila ay nagmamahal, pero hindi naman talaga nagmamahal. Nagpapanggap lang. Yung pagpapanggap po yan, walang epekto sa Panginoon yan. Pag tayo po ay nagpanggap
lamang na mag-Kristiyano o inaangkin lang natin sa ating bibig na tayo mga Kristiyano, tinanggap natin si Kristo bilang ating mga tagapagligtas, subalit tayo po ay hindi sumusunod sa kanyang mga salita, hindi naniniwala doon sa kanyang mga aral, hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, tayo katulad ng sanga na hindi namumunga. Ano ang gagawin ni Kristo sa ganitong situation? Sabi dito, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. Tinatanggal niya yun. Pinoproning niya. Inaalis yung hindi namumunga. Tapos sinusunog yan. So, ang mga Kristiyano na nag-aangkin na konektado kay Kristo at nananampalataya pero hindi naman namumunga, hindi sumusunod sa turo ni Kristo, bagamat na umaasa din, nagsasabi din na umaasa ng kaligtasan, pero mauuwi sa walang kabuluhan ang kanilang pag-asa. They will be bitterly disappointed in the end. Kaya nga sa Romans chapter 7, verse 21, ano po ang sabi ni Kristo doon? Sa panahon na siya ay darating dito sa second time, ano ang sabi niya? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang pong sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Yan lang po ang successful na makakapasok doon. Bakit? Sapagkat yung kanilang pag-aangkin na sila nananampalataya kay Kristo at tinanggap siya bilang kanilang tagapagligtas, ay totoo po, they were honest and sincere in their profession of faith in Jesus Christ. Pero yung mga nagsasabi na, Lord, Lord, ikaw tinanggap ko as my Lord and Savior, pero hindi naman sincero, hindi naman nang galing sa puso, kundi nagbabalat kayo lang, they will not be able to enter into the kingdom of heaven. Yan po ang sinasabi dito. But they will be cut off. Ire-reject ng Panginoon sila bilang kanyang mga disciples. At kung babasahin po doon sa Matthew chapter 7, verse 22 hanggang sa 24, ayan po, marami daw po sa time na yon magko-complain, "Oh Panginoon, bakit nyo kami hindi ililigtas? Hindi ba ginamit din namin ang inyong pangalan? Nakapagpagaling kami, gumawa pa nga kami ng mga kababalaghan sa pangalan mo." Pero anong sabi ni Kristo? Hindi ko kayo kilala, kayo ay gumagawa ng mga kasalanan. Ye are doing iniquity. So, yun po. Ang tanong, saan galing ngayon yung power na ginamit nila to perform miracle in the name of Jesus? Eh, hindi naman ina-acknowledge ni Jesus na galing sa kanya yun o kanyang mga tunay na alagad. It must be from someone else. Sino yung enemy ni Jesus Christ? Kay Satan. Pag nakita ni Satan pala na tayo ay hindi sincero, kahit tayo po ay ginagamit natin ang pangalan ni Jesus Christ, siya ngayon ang gagawa ng milagro in the name of Jesus. Kasi siya nga ang magiging impostor. He will claim to be Christ. At na hinula ni ni Kristo na in the last days maraming lalabas na mga bula ang mga Kristo. Gagamitin nilang pangalan ni Kristo din. Bula ang mga propeta. Gagamitin ang pangalan ni Kristo to perform miracle. Pero yung miracle na ginagawa nila, it does not come from Christ really, but from the enemy of Jesus Christ. Yon po mga kapatid. So dito po nagtatapos yung ating pag-aaral ng ating Sabbath School lesson. Kaya ang appeal po dito, we have to abide in Christ. Huwag tayong gagawa sa ating sarili, kundi sumampalataya tayo kay Kristo honestly, truthfully, from the bottom of our heart. Para sa ganon, makapagbunga tayo and God will be glorified in us. Yun nga yung sabi ni Kristo sa John chapter 5, verse 14. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yon ang purpose ng pagbubunga. Pagbubunga ng maraming mabubuting gawa to bring glory to God. Pero, paalala, huwag po nating gamitin yung ating mabubuting gawa na para bang doon natin iaasa yung ating pag-asa at isipin natin na yon yung ating mabuting gawa
ito ang magiging basehan ng ating kaligtasan. Mali po yun. Ang basehan po natin ng kaligtasan ay ang biyaya ng ating Panginoon at nakasalalay doon kay Jesus Christ na ating tagapagligtas. So, we are saved by grace through faith. Yan po. Yung bang mabuting gawa natin, yun po ay bunga ng ating pananampalataya na siyang nagdudugtong sa atin doon kay Kristo. At hindi natin sariling gawa yun. Kasi sa ating sarili, sabi ni Christ, without me ye can do nothing. So yung mabubuting gawa yon ay hindi in reality sarili nating gawa, but they are the fruit of the Holy Spirit na gumagawa sa ating buhay. Okay, dito natin tatapusin ating lesson. At kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating page na Gospel Treasure, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe. Mag-follow po kayo para sa ganon ay patuloy po kayong tatanggap ng mga videos natin. So please follow our Gospel Treasure page. Thank you very much.